Pamilyar ba kayo sa isang uri ng starfish na kilalang peste sa karagatan? Bakit kaya siya tinatawag na peste? Bago ang lahat, I am Alexandra Nicole Sumera, your future fisheries professional. Halina't samahan niyo akong pag-aralan ng isang uri ng starfish na kilala sa tawag na crown of thorns starfish. Ang crown of thorns starfish ay kilalang matatagpuan sa Great Barrier Reef at sa karagatan ng Indo-Pacific. Ngunit dito sa Pilipinas, talamak na rin ang pinsanang dulot nito sa iba't ibang bahagi ng ating karagatan. Ano nga ba ang kaibahan ng isang normal na starfish sa isang crown of thorns starfish? Kung tayo ay titingin sa physical na itsura, ang crown of thorns starfish ay mayroong 15 hanggang 21 galamay. Hindi katulad ng pangkaraniwang starfish na alam natin na mayroon lamang 5 galamay. Ang crown of thorns starfish ay kayang lumaki hanggang 70 cm in diameter at ang normal na starfish naman ay mula 30 to 40 cm. Dagdag pa rito, ang crown of thorns starfish ay kayang magpatubo ng kanyang galamay sa loob lamang ng 6 na buwan kung ito ay naputol. Ang mga crown of thorns starfish ay may isang uri ng reproduksyon na tinatawag na broadcast spawning. Ang kanilang eggs at sperms ay inire-release nila sa karagatan upang doon ma-fertilize. Ang isang babaeng crown of thorns starfish ay kayang mag-release ng hanggang 200 million eggs sa loob lamang ng 1 taon. Ang mga tinik ng crown of thorns starfish ay nagtataglay ng lason na tinatawag na saponins. Ang lason na ito ay nagdudulot ng infeksyon at tumatagal ng ilang oras. Ang mga taong natusok ng mga tinik na ito ay pwedeng makaranas ng pangangati at pagsusuka. Ngayon naman, ating alamin kung paano kumakain ng mga crown of thorns starfish at kung ano ang pangunahing pagkain nila. Ang crown of thorns starfish ay kilalang peste ng karagatan. Sila ay binansagang coral-eating starfish. Ang crown of thorns starfish ay pumupwesto sa ibabaw ng coral reef at gamit ang kanyang bibig na matatagpuan sa gitnang ilalim ng kanyang katawan, ilalabas nito ang kanyang stomach at doon ay maglalabas ito ng tinatawag na digestive enzyme upang sipsipin ang mga dissolved tissue ng isang coral hanggang ito ay mamuti at tuluyang mamatay. Ang mga hayop sa karagatan gaya ng giant triton, toadfish at pufferfish ang mga pangunahing kalaban ng crown of thorns starfish. Ngunit dahil sa patuloy na pagkaubos ng mga ito, nawawalan na rin ang tagapagtanggol ang ating mga coral reefs. Bilang pangunahing solusyon upang mabawasan ang mga pesteng ito sa ating karagatan, mayroong mga organisasyon na nangangalaga sa ating mga coral reefs. Sila ay sumisisid sa karagatan upang mano-manong kuhain ang mga crown of thorns starfish. Gamit lamang ang net at tongs, kinukuha nila ang mga crown of thorns starfish na makikita sa ibabaw ng coral reefs. Bilang mamamayan ng Pilipinas, tayo ay makakatulong din sa ginagawang aksyon ng ating gobyerno upang maisalba ang ating karagatan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng ating kaalaman ukol dito. Sana'y nagkaroon kayo ng kaalaman sa video ito. Naway hindi tayo mapagod na magkaroon ng pakialam sa pangangalaga sa ating kalikasan. Bye!